Yun, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Araw po ngayon is Monday, April 21 or 22. 21 or 20, 21. Tama, 21. Oras po natin is 9 o'clock ng umaga, 9 a.m. Mga kapatid, bilang manggagamot, bilang antingero, kailangan po lagi po tayong physically fit sa katawan. Karamihan po kasi ngayon sa mga nanggagamot is malakas sa mga bisyo, malakas sa mga kinakain, porket alam niyo porket manggagamot. Ito mga kapatid, magbibigay ako sa inyo ng konting share. Bigyan ng po kayo konting info pagdating sa health po sa katawan. Unang-una, hindi po tayo pala bisyo, hindi po tayo pala inom, hindi po tayo panigarilyo, at hindi rin po tayo pabarkada. Ngayon magbibigay ako ng isang bahagi, magbibigay ako ng isang tip para mapanatili po natin yung health po natin na maging maayos. Kasi kung gamot tayo ng gamot, tapos sarili naman natin, hindi naman natin magamot ng maayos, mga kapatid, napakapangit po nun. Yan mga kapatid, tulad niya sa araw-araw, syempre, sa panahon po natin ngayon, minsan napapasobrang kain sa baboy, napapasobrang kain sa mga maalat, napapasobra po sa lahat ng bagay. Ngayon, para makita po ng ibang tao na maging physical fit tayo, exercise, kailangan po natin yan bilang manggagamot. Ako mag-ano na po ako, kailangan po natin maging maingat sa katawan, exercise. Kahit tigilan gano'n yung bisyo, bawas sa bisyo, bawas po sa lahat ng mga kinakain natin, mapaalat, matamis, kung ano-ano pa, para hindi po tayo marami nga po dyan mga manggagamot, marami nga po dyan antingero. Kala nila physically fit sila, pero hindi nila, nagkasakit na sila, na-opera na sila, iba nagkanda, wala na dahil sa mga ganung sakit nila. Pero bilang isang manggagamot, ako nagkakaedad po tayo. Totoo po yan, nagkakaedad. Kailangan po talaga natin ingatan yung sarili natin. Ito mga kapatid, kailangan. Ako, hindi po mataas ang sugar ko. Hindi po mataas lahat sa akin. Na-i-maintain ko po siya Siyempre habang nagkakaedad po tayo, tanggapin na natin habang nagkakaedad tayo. Kailangan po natin alagaan ang sarili natin mga kapatid. Huwag po natin tignan ng sarili natin na healthy tayo dahil mataba, healthy tayo dahil ganito. Hindi. Ito, tulad ito, ang ginagawa ko sa umaga. Kita nyo po ito. Ito po ay tinatawag na okra water. Binabad ko yung tubig. Sa tubig yung okra. Yan, okra. Kala nyo hindi masarap. Napakasarap. Okra water. Mga ginagawa ko sa gabi. Sa gabi naman, kumakain naman ako ng pipino. Tapos ko kumain ng gabi, kakain ako pipino. Tapos meron din po ako na apple cider. Yan, ito po yung mga pag-iingat ko. Kahit na mga hindi na mga vitamins, na mga kung ano-anong vitamins diyan, mas maganda po yung rekta na matutunaw po kagad niyo. Ito po. Meron din po akong may okra water ako. Ito okra water. Meron din po akong yung tinatawag na minsan nag-Lipton tea tayo, nagluluya tayo yung turmeric. Lahat po ng mga pamamaraan para gumanda po yung circulate ng dugo natin, mga katawan natin sa loob ng katawan, gumanda po siya at maging maayos. Kailangan din po laging kumpleto rin po yung tulog natin, 7 to 8 hours. Yan po ang pinakamaganda dyan. Tsaka iwasan nyo po yung pagkain ng matataba. Yan, matataba, alak. Kung umiinom po kayo ng mga beer, bawasan nyo po, wag na po kayo mag-beer. Mas maganda kung dati talaga, pero hindi naman talaga totally manginginom. Lang ako, parang pang-relax lang. Pero pag nagre-relax po ako, ang iniinom lang po namin yan, yung gin lemon. Kasi hindi naman siya ma-acid. Ito, tinanggal ko lang po yung mga buto. Hindi naman po siya ma-acid. Tsaka hindi siya less cholesterol. Actually, tumaas po yung BP ko sa ganun. Hindi ko po kinaya siya. Ito po yung okra water natin. Tanggalin natin yung mga sabit-sabit. Yung mga iba. Kailangan po natin ng mga kapatid mapanatili yung katawan natin na maayos. Iwasan po natin yung mga sakit natin na magkaroon tayong sakit dahil may mga tao po na umaasa sa atin pare-parehas. Huwag po natin sabihin na wala pang umaasa. Mayroon po, may mga umaasa po sa atin. Paano po yung mga pasyente na ginagamot natin? Isa rin po yan sa mga umaasa sa atin, mga manggagamot. Mga
mga spiritual healer. Maasa rin po sa atin yan. Ito na po ang ating okra water. Inumin po natin. Ayan o, wala na. Ang okra water, mga kapatid, lasa siyang buko. Lasa siyang buko lalo pag malamig. Siyempre, kung gusto po natin maging healthy, yung mga bagay na hindi maganda sa panlasa natin, tulad ng mga okra, ampalaya, siyempre, yun po yung makakatulong sa atin. Yung mga masasarap na mga bagay, yun po yung magkakaroon ka ng sakit sa katawan. Yan po, kaya nga po, mga kapatid, bilang manggagamot, kailangan po sa atin po magmula sa sarili po natin ang mga bagay na makita po nila na nakakapaggamot tayo, pero yung sarili natin di natin magamot na maayos. Yun lamang po kapatid, kailangan po balanse po ang panggagamot na physical natin sa spiritual. Marami na pong antingero, marami na pong manggagamot na deadball. Dahil sa nasobrang sila sa pagkain ng matataba, sobrang sila sa pagkain ng matatamis, nasobrang po sila sa lahat ng bagay, alak, sigarilyo. Kaya mga kapatid, kung gusto natin umababuhay natin, sundin po natin yung mga tamang pamamaraan. Okra water, turmeric, mga bagay na healthy. Para sa atin naman yun, para sa atin at sa katawan po natin na maging tama lamang po. Tsaka importante, exercise. After ko nito, exercise na ako dyan. Exercise. Unat-unat. Kasi baka yung mga litid-litid natin dito, mga lawang, mahirap po yun. Yun mga kapatid, ang inyong lingkod, kailangan po natin maging physically fit. Kailangan po natin alagaan po ang sarili natin, tigilan po natin, buwasan po natin ang pagkain na hindi manggaganda sa katawan.